Isa sa mga on-the-go nating ulam ay ang tocino, pero hindi mo na kailangan pang bumili dahil kayang-kaya mo itong gawin, mas magiging masustansya pa dahil walang halong mga preservatives. Atsuete or annatto seeds, ibabad lang po muna natin sa mainit na tubig. Then, sa isang mixing bowl, pagsamasamahin na po natin yung pinaka-juice ng ating atsuete, asin at paminta, brown sugar, bawang, at pineapple juice. I-mix lang po natin itong mabuti bago po natin ihahalo yung ating karne. Sa karne na gagamitin natin ay nakadepende na po ito sa atin. Pwede naman pong puro laman lang, pwede rin pong may taba. Kasim po yung part na pinipili ko sa tuwing gagawa ako ng tocino. Pinapahiwa ko na po ito ng manipis doon sa aming palengke. Then ang ginagawa ko po, pinupukpuk ko po ng pork mallet or yung pinakalikod lang po ng kutsilyo natin, yung walang talim yung karne, nang sa ganon mas matenderize po ito at mas madali pong lumambot. I-marinate ito ng 24 hours pero ako po binababad ko po ito ng 2 days dahil para sa akin mas kapit na po yung lasa. Months rin po yung itatagal nito pero for sure mauubos niya rin po ito agad basta sa freezer niya lang po ilalagay. Nilalagay ko na po ito sa tig 500 ml na microwavable tubs. Nilalagyan ko rin po ng pangalan bago ko po ilagay sa aming freezer. Sa pagluluto naman po nito, katulad lang po ng regular nating pagluluto sa atin pong mga tocino. At tara na pong enjoy itong ating tocino na pwede nyo rin pong gawing pang negosyo dahil hindi po uli ako ipapahiya sa inyo nitong ating recipe. Ginataang tulingan, kayang-kaya pala nating gawin sa loob lamang ng 5 minuto. Sa isang kawali ilagay po natin yung laman ng 2 lata ng saba ginataang tulingan. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored. May kasama na po itong luya at sili, then depende na po sa inyo, pwede nyo pong pisain yung sili kung gusto nyo pong may sipa ng anghang. Pwede nyo po itong dagdagan ng 1/2 cup ng tubig or coconut milk kung available naman po sa inyo. Then i-adjust nyo na lang po yung lasa. Then pwede ring magdagdag ng gulay katulad po ng talong or ng petchay. Dahil available naman po sa akin, naglagay rin po ako ng siling green. Pakuluan lang po natin ng 2 to 3 minutes or hanggang sa tuluyan pong maluto yung petchay at pwede na po natin itong ihain kasama po ng mainit na kanin. At totoo nga yung chismis, kaya naman po napa-stock na ako nito sa amin na talaga naman pong masarap yung lasa. Hindi po siya lasang dilata lang, para rin po talagang nagluto kayo ng ginataang tulingan. Napakamalinamnam at hindi rin po tinipid sa gata. Huwag na kayong bumili pa, gawa na lang tayo ng ating sariling chicken tocino. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Maglalagay rin po tayo rito ng turmeric powder. Bukod sa healthy benefits nito, tutulong rin po ito para magtanggal ng lansa ng ating gagamiting manok. I-mix lang po natin itong mabuti, then i-rub po natin ito sa ating gagamiting chicken. Kahit anong parte naman po ay pwede nyong gamitin. Sa akin po ang gamit ko ay chicken breast na nakapilay na, then medyo pinanipisan ko lang po ito. After nyan, ilagay naman po natin yung pineapple juice. I-marinate po natin ito ng at least 4 hours bago po natin lutuin. Dahil mas malambot naman po yung manok, pwedeng diretsong prito na po ito at hindi na po ito kailangan pang pakuluan. At heto na nga po yung ating homemade chicken tocino na ngayon mas makasisigurado po kayong malinis dahil nga sarili nyong gawa. Walang halong kahit na anong preservatives kaya mas healthy at sa lasa hindi po ito magpapahuli dahil napakasarap.